May kalibin ako ngayon at last December dun kami nag-start na palaging nag-aaway. Yung cellphone niya hindi niya mapahiram sa akin. Yung sweldo niya laging ubos. Hindi naman ako humihingi sa kanya. Wala rin naman siyang ginagastos kasi sagot naman ng magulang niya yung sa anak namin. Hanggang sa nag-decide kaming maghiwalay na. After 3 days ng breakup namin, nalaman ko na may girlfriend agad siya. And then pinuntahan ko siya sa bahay nila. Sakto, pagdating ko sa kanila, tulog na siya. Tapos naiwan niyang nakabukas yung cellphone niya. Tinignan kong lahat yung pwedeng tingnan at nanlumo ako sa nakita ko. Kung saan-saan niya pala nadadala yung babae niya. May mga private room picture din akong mga nakita. Sobrang dami na nilang nagawa. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko nung mga oras na yon. Fast forward, ilang buwan nang nakalipas. Ayaw nilang magpatinag sa ginagawa nilang kahayupan. Tapos yung mga magulang niya, kinukonsinte lang sila at hinahayaan sa mga kung anong gusto nilang gawin. Sabi ng magulang niya, pabayaan ko lang daw. Eh hindi ko naman matanggap kasi ang tagal-tagal namin magkasama tapos sasabihin nilang pabayaan ko lang. Tapos ayaw naman nila akong paalisin sa bahay nila. Pero gustong gusto kong umalis dahil nga sa ginagawa sa akin ng anak nila. At nitong January lang naging okay kami. At nitong February nalaman ko na buntis na ako. Sinabi ko yun sa kanya, nagalit siya. Ang sabi niya hindi daw kanya yung bata. Ipapa-DNA daw niya yung bata. Kaya nung sinabi niya yun, sobrang sama ng loob ko. Wala naman akong pinasok na relasyon simula nung nagkahiwalay kami. Tapos nalaman ko pa na buntis din pala yung babae niya. So tinanong ko siya tungkol doon pero todo deny lang siya. Ang sabi niya sinisira lang daw ng babae yung relasyon namin. Minsan nung natutulog siya, nabuksan ko ulit yung cellphone niya. At nakita ko na magkausap pa rin sila ng babae niya. At kaya pala hindi ko siya mahuli-huli dahil sinasabihan niya muna yung babae niya na pauwi na siya dito sa akin. At ang last message niya pa, nandito na ako, wag ka nang magte-text. Tapos ang dami kong nakitang tawag niya dun sa babae. Basta't lahat ng nakikita kong ebidensya, mapa cellphone man or mapa Facebook, talagang idinideny niya. At sa tuwing ino-open ko yung topic tungkol sa babae niya, sasabihin niya sa akin na konting-konti na lang daw ang pasensya niya sa akin. At iiwan na niya ako ulit. Masyado na akong nasasaktan, hindi ko na alam yung gagawin ko. Kaso iniisip ko lang yung mga anak ko. Napakahirap lumaki ng walang ama. Danas ko yun at ayokong iparanas din yun sa mga anak ko. From our letter sender, Maribet ng Pasay. Iniisip mo yung mga anak mo, so ayaw mo maging broken family. Pero okay lang na makita ng mga anak nyo na ang tatay nila ng bababae at nag-aaway kayo palagi. Yan ang gusto mo para sa mga anak mo. Kaya ganyan ang trato ng kalibin mo sa'yo kasi alam niyang hindi mo siya kayang bitawan. Nalaman mo na nga nag-hotel sila ng babae niya, nagpabuntis ka pa ulit sa kanya, hindi ka nandidire? Hindi mo ikamamatay kung mawala ang lalaking yan sa buhay niyong mag-iina. Ganyan na nga yung trato niya sa'yo, nagtitiis ka pa, hindi naman kayo kasal, bakit ka nagtitiis? Binablockmail ka na nga, tinatakot ka na niyang iiwan kayong mag-iina? Nakabuntis na nga ng iba, nananatili ka pa rin sa kanya, ano ba namang klaseng buhay yan, mi? At eto naman yung real talk advice ng mami mo. Naksyuta naman ante, nakikita mo na yung ebidensya, nagtatanong ka pa as if naman naaamin yan. Bakit mo pinagsisiksikan ng sarili mo sa taong harap-harapan kang ginaga? Na niya kamo, ipapa-DNA niya, siya nga yung nambababae. Magpapa-DNA, ubos lagi ang pera. Sa bagay, kahit naman anong advice namin, ikaw at ikaw pa rin naman yung masusunod eh. Sige, wag mo nang hiwalayan ha. Magbabago pa yan, kasi ngayon dalawa pa lang naman kayong nabuntis niya eh. Wait mo na lang kasi sa susunod, 5 na kayo. Magstay ka pa ng konti para dumami palalo yung mga anak nyo, tapos yung anak mo ulit ang idahilan mo kung bakit hindi ka makaalis sa sitwasyon mo. Eto, tatandaan mo ha, kung ano yung hinahayaan mong mangyari, yun ang magpapatuloy.